Anong alam ngang isang gurong Pilipina tumahimik kaet yumalis ka diyan? Ang matalas na panunuya mula sa American Control Tower ay umaling-angaw sa tahimik na broadcast room ang isang eskwelahan sa Texas. Sa labas sa ibabaw ng palaruan isang higanteng pampasaherong eroplano na nawalan ng parehong makina ang bumabagsak sa nakakatakot na bilis patungo sa gusali ng paralan kasama ang sigawan ng 300 katao. Sa sandaling lahat ay tumatakbo at sumusuko na. Nabago ang tingin sa mata ni Isabela Reyes, ang gurong Pilipina na may hawa na lumang radyo. Isang malamig na boses na 10 taon niyang itinago ang dumaloy sa mikropono, dito si Gos. Simula, ngayon ako na ang mamumuno sa operasyong ito. Sa isang pangungusap na iyon nagulantang ang White House Situation Room, at sabay-sabay na tumayo ang mga general ng US Air Force. Ano ang nakatagong pagkatao ng babaeng ito na akala ng lahat ay isang ordinaryong guro lamang ng matematika? Ating alamin. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Isabela Reyes. Is greater than bago manood paki-subscribe at I-like ang video. Malaking tulong ito sa aming production. Sa ilalim ng mainit na arong Texas, ang isang lumang gusali ng high school ay tila sumasayaw sa alinsangan. Sa lupang silid-aralan walang aircon, mga electric fan lamang ang umikot. Sa labas ang bintana walang katapusang kapatagan at paminsan-minsang alikabok mula sa mga dumadaang truck lamang ang makikita. Nakatayo sa harap ng pisara ang isang babae, si Isabela Reyes, 35 taong gulang, mayos na nakatali ang buhok, nakatupi ang manggas ng puting polo at malinis na kulay abong slacks. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong guro ng matematika. Ngunit ang kanyang mata ay naiba. Tila ito isang laser, tumpak at matalas na parang scalpel. Ang value ng sine sa trigonometry ay ang haba ng opposite side na hinati sa haba ng hypotenuse. Kalmado ngunit may diin ang boses ni Isabela. Ang tisa ay dumudulas sa pisara, gumuguhit ng perpektong right angle triangle. Ngunit sa likuran ng klase may maririnig na mahinang tawanan. Nakakatawa talaga ang accent ng Pilipinang yan, di ba pala jingmat na lang ang tinuturo? May pakialam ba siya sa atin? Hindi ito pinansin ni Isabela. Sanay na siya sa nga ganitong bulungan. 3 taon na siya sa paralang ito. Sa loop ngang 3 taon. Siya ay nanatiling isang tahimik na gurong Pilipina lamang sa kanilang alaala. Matapos ang klase, sabay-sabay na lumabas ang mga estudyante. Naiwan si Isabela sa walang laman na silid-aralan. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa. Sa loop may isang luma at itim na bag. Maingat niyang binuksan ang zipper at isang mabigat na bagay ang lumitaw. Isang military radio. Punong gasgas ang ibabaw nito, ngunit gumagana pa rin ang lumang kagamitang pangkomunikasyon. Sa tabi nito ay isang nakatuping papel. Nanginginig ang makamay ni Isabela habang binubuklat ito, diploma mula sa Philippine Air Force Academy. Sa tabi ng pangalang Isabela Reyes, may isang maliit na litrato. Isang batang Isabela na nakasuot ng flight suit, nakangiti ng malapat, at sa tabi niya ay isa pang babay na nakaakbay at naka-peace sign. Pareho silang nakniningning nga panahong iyon. Hinaplos ni Isabela ng kanyang daliri ang muhangang babay sa litrato. Maria, patawarin mo ako. Nanginginig ang kanyang boses. May namumuang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi umiyak si Isabela. Para sa kanya wala siyang karapatang umiyak. 10 taon na ang nakalipas sa kalawakan ng Pilipinas. Makaklase sina Isabela at Maria sa Philippine Air Force Academy. Sabay silang nagsanay, sabay na lumipat, sila ay matalik na makaibigan. Si Isabela ay hinangaan ng lahat dahil sa kanyang henyong galing sa pagpipiloto at nakakuha ng pambihirang marka sa joint military exercises kasama ang US, tinawag siyang Gos ng Matao. Isang piloto na parang multo na hindi kayang makitang radar ng kalaban. Ngunit isang araw, sa isang pagsasanay, nagkaroon ng aksidente. Biglang nagliyab ang eroplano ni Maria. Sa radyo narinig niya ang desperadong sigaw ni Maria.
Nilabak ni Isabela ang lahat ng patakaran para iligtas si Maria, ngunit sa huli-huli na ang lahat. Bumaksak ang eroplano ni Maria sa kabundukan at nasaksihan ni Isabela ang lahat. Kailangan mong mabuhay, Isabela. Mabuhay ka at tuparin mo ang pangarap nating dalawa, iyon ang mga huling salita ni Maria. Pagkatapos nun binitawan ni Isabela ang control stick, hindi na niya kayang lumipat. Dinurok siyang konsensya. Sa huli hinubat niya ang kanyang uniforme at lumipat sa Amerika. Nagpasya siyang mamuhay bilang isang ordinaryong guro sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Ibinaba ni Isabela ang litrato sa bag at isinara ito. Tumingin siya sa bintana, isang buhaw na langit na walang ulap ang nakalatak. Nandun kaya si Maria sa isang lugar sa langit na iyon maambiglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang estudyante. Si Leo, 17 taong gulang. Isang batang laging maingay sa klase at binabalewala si Isabela. Pwede bang hindi na magpasang assignment ngayon, wala ka namang pakialam sa amin, di ba, tumango si Isabela ng mahinahon. Desisyon mo yan, Leo. Pero hindi nagsisinungaling ang math. Kung gaano kalaki ang iyong pagsisikap, ganon din kalaki ang ibabalik sa iyo. Ha, anong pinagsasabi niyo? Umismit si Leo at lumabas ang silid. Napabuntong hininga si Isabela. Gusto niyang mapalapit sa mga bata, ngunit hindi siya sigurado kung karapat-dapat ba siya. 2:00 ng hapon. Tapos na ang tanghalian at papalapit na ang susunod na klase. Lumabas si Isabela sa faculty room at naglakad sa pasilyo. Sa labas ng bintana payapa pa rin ang tanawin ng Texas. Bigla isang malakas at mababang ugong ang narinig niya sa malayo. Sa una inakala niyang tuno lang itong truck. Ngunit habang papalapit iba ang tuno, nanindig ang balahibo ni Isabela. Tuno yan ng jet engine. Tumatakbo siyang lumapit sa bintana at tumingala. Sa gitna ng buhaw na langit may isang malaking pampasaherong eroplano. Ngunit may mali. Masyadong mababa ang anggulo ng eroplano. At hindi regular ang tunog ng makina. Biglang nagbago ang mga mata ni Isabela. Nawala ang malumanay na tingin ng isang guro ng math at napalitan ito ng matalas na mata ng isang fighter pilot. Agad niyang kinakalkula ang anggulo, altitude, 5,500 metro bilis, NG, pagbaba 120 metro bawat segundo. Boom, biglang yumanig ang buong gusali. Nayanik ang mga bintana at umindayog ang mga fluorescent na ilaw sa kisame. Nakaroon ng sigawan sa pasilyo. Lindol, ano yun, anong? Ingay yun, naglabasan ang mga bata mula sa kanilang mga silid. Pati ang mga guro ay nagtatakbuhan na may pag-alala sa mukha, ngunit si Isabela lang ang nakakaalam. Hindi ito lindol. Muli siyang tumingin sa bintana. Ang eroplano ay dumadaan na ngayon mismo sa ibabaw ng gusaling ng paaralan. Masyadong mababa, mapanganib na sa sobrang baba. Lahat, lumabas ng gusali, evacuate, may sumigaw. Nagunahan ang mabata at guro papunta sa hagdanan. Ngunit hindi gumalaw si Isabela. Ang kanyang mamata ay nakatutok pa rin sa eroplano. May itim na usok na lumalabas mula sa buntot nito. Isa sa makina ay tuluyan nang namatay, hindi pareho silang patay. Namutla ang mukha ni Isabela. Dual engine failure. Ito ang pinakamasamang sitwasyon. Nangangahulugan ito na tuluyan nang nawalan ng lakas ang eroplano. Ang higanteng pirasong metal na iyon ay isa na lamang bato na bumabagsak mula sa langit. Agad na tumakbo si Isabela pabalik sa silid-aralan. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa at kinuha ang itim na bag. Binuksan niya ang zipper at inilabas ang military radio. Nanginginig ang kanyang makamay. 10 taon na niyang hindi ito nahahawakan, ngunit pamilyar pa rin sa kanya. Pinindot niya ang power button at isang static na tunog ang narinig mula sa radio. Gumagana pa. Itinaas ni Isabela ang antena at nagsimulang ito ng frequency. Air traffic control frequency. 121.9
MHz. Dito ang ground observer. Nanginginig ang boses ni Isabella. Noonit hinigpitan niya ang hawak sa mikropono at muling nagsalita. United 1507 sumagot kayo. Dito ang ground observer. Tanging ingay lamang ang maririnig sa radyo. Walang sagot. Muling tumingin si Isabella sa bintana. Ang eroplano ay lumagpas na sa paaralan at papunta na sa bayan. Ngunit patuloy na bumababa ang altitude nito. Kung magpapatuloy babagsak ito sa gitna ng bayan. Mabilis na naglaro ang mga numero sa isip ni Isabella. Timbang na eroplano, lift coefficient bilis, na pagbagsak direksyon, na hangin, lahat na variable ay kinakalkula. At lumabas ang konklusyon. 3 minuto. Babagsak ito sa loop na 3 minuto. 3 minuto. 180 segundo. Malamang may 300 katao sa loop. 300 buhay ang mawawala sa loop ang 3 minuto. Muling bumalik ang kamay ni Isabella sa radyo. Ngunit nag-alangan siya. Naalala niya ang araw na iyon 10 taon na ang nakalipas nang hindi niya mailigtas si Maria. Paano kung mabigo ulit siya, paano kung mali? Ang kanyang desisyon maam narinig niya, ang boses ni Leo mula sa likuran. Paglingon ni Isabella nakita niya si Leo na may takot sa mukha. Bumabagsak po ba talaga yung eroplano? Hindi sumagot si Isabella. Sa halip muli niyang tiningnan ang radyo. At huminga siya ng malalim. Maria kaya ko kaya, ito sa labas palakas, nang palakas ang ugong ng eroplano. Wala ng oras. Sa wakas nagpasya si Isabella. Pinindot niya ang pindutan na radyo at nagsalita. United 1507 dito ang ground observer. Agad na itaas ang inyong nose ng 3 degrees at i-deploy ang flaps sa maximum. Papunta kayo sa isang gusalingang paaralan, tanging ingay lamang ang maririnig sa radyo. Walang sagot. Muling pinindot ni Isabella ang pindutan. United 1507 sumagot kayo. Masyadong matarik ang inyong pagbaba. Kung hindi ninyo babaguhin ang anggulo tatama kayo sa gusaling paaralan. Katahimikan pa rin. Namuo ang pawis sa noo ni Isabella. Ngunit hindi siya sumuko. Kapitan, naririnig niyo ba ako? May karanasan ako sa abyasyon. Matutulungan ko kayo. Nun sa wakas ay may boses na narinig mula sa radyo. Ngunit malamig ito. Dito ang Dallas Control Tower. Sino ka at paano ka nakakonekta sa frequency na ito? Boses ng lalaki. Autoritatibo at walang emosyon. Nagmamasid. Ako sa eroplano. Mula sa lupa. Nasa panganib ang United 1507. Kailangan ng agarang aksyon. Bawal sa sibilyan ang gumamit ng frequency na ito. Itigil mo na ang pag-broadcast. Pero ang eroplanong, yun hindi mo ba narinig? Patayin mo ang radyo mo gayon din. Mapaparusahan ka sa paggambala sa aming operasyon. Naputol ang komunikasyon. Tiningnan ni Isabella ang radyo na may ekspresyong hindi makapaniwala. 300 buhay ang nakataya, ngunit pinutol ng control tower ang tawag. Sa labas mas lumalakas ang ugong ng eroplano. Muling tumakbo si Isabella sa bintana. Ang eroplano ay nasa 2,000 metro na lamang ang layo mula sa paaralan. Muling pinindot ni Isabella ang pindutan ng radyo. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang direktang kumonekta sa kapitan. Kapitan ng United 1507, naririnig niyo ba ako? Ang eroplano ninyo ay nasa ibabaw ngayon ng Wilson High School sa Texas. Maraming gusali sa paligid. Kailangan ninyong itaas ang inyong nose. May narinig na static sa radyo. At pagkatapos ay isang magaspang na boses ng lalaki. Dito ang United 1507. Nasa mayday situation kami. Total engine failure. Hindi makontrol. Puno ng takot ang boses ng kapitan.
Sa likuran maririnig ang sigawan ng mapasahero. Kapitan, makinig kayo sa akin. Matutulungan ko kayo. Agad na i-deploy ang flaps sa maximum. At sino ka, ikaw ba ang control tower? Hindi po. Isa akong ground observer at may kaalaman sa biglang may sumingit na ibang boses. Boses ng isang mas batang lalaki. Ang copilot. Kapitan, sino to? Parang babaeng taga-Asya biglang nanlamig ang boses ng kapitan. Sino ka ba talaga? Paano ka nakapasok sa frequency na ito? Hindi yan mahalaga. Ngayon din manahimik ka. May babaeng baliw na naglalaro mamamatay. Na kami dito, sino ang nanggugulo? Hindi ako nanggugulo. Gusto ko kayong tulungan. Kung gusto mong tumulong, tumahimik ka. At patayin mo yang radyo. Anong alam ng isang Pilipinang teacher sa pagpapalipat ng eroplano? Nanigas ang mukha ni Isabela. Muling naputol ang komunikasyon. Hinikpitan ni Isabela ang hawa sa radyo. Namuti ang kanyang nga daliri. Ayaw nilang makinig. Walang naniniwala sa kanya. Mambabagsak ba talaga? Dito yung eroplano? Nanginginig na tanong ni Leo. Muling tumingin si Isabela sa bintana. Masyado nang malapit ang eroplano. Ang itim na usok ay nag-iwan ng bakas sa himpapawid. 2 minuto. 2 minuto at 30 segundo bago tumama sa bubong ng paaralan. Sa labas nakasimula na ang sigawan. Ang mga nag-efatsuate na estudyante at guro ay nagdaksaan sa palaruan. May 300 katao sa loob. 300 na ina, ama, anak. Lahat sila ay mahalaga sa kani-kanilang pamilya. Muling napunta ang kamay ni Isabela sa radyo. Sa pagkakataong ito, ibang pindutan ang kanyang pinindot. Isang special frequency button. Isang encrypted emergency channel na ginagamit lamang sa Philippine Air Force 10 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang kanyang daliri sa ibabaw ng pindutan. Sa sandaling pindutin niya ito, lahat ng kanyang nakaraan ay mabubunyag. Ang pagkataon na itinago niya sa loob ng 10 taon ay malalaman ng mundo. Ngunit sa ngayon hindi iyon mahalaga. Huminga ng malalim si Isabela. At pinindot niya ang pindutan. Ghost Authentication Code 073251. Isang maikling beep ang narinig mula sa radyo. At pagkatapos ay katahimikan. Dito si Ghost ng Philippine Air Force. Kalahok sa Joint Military Exercise. Noong 2015, may emergency situation, humihingi ng suporta. Wala pa ring sagot. Tila sasabog ang puso ni Isabela sa kaba. Baka nag-expire na angkod bigla. Isang sunod-sunod na beep ang umaling-aungaw sa radyo. At isang boses ng lalaki ang narinig. Ghost, sinabi mo bang ghost? Nanginginig ang boses. Tama po. Ghost, Isabela Reyes. Pakikumpirma ng authentication code. Ilang sandaling ang katahimikan. At pagkatapos ay isang malakas na ingay. Diyos ko, iruta ang signal sa White House. Ikonekta sa Pentagon. Ngayon din buhay si Ghost sa kabilang linya. Maraming boses ang nakakagulo. Tunok nga yabak pagurong. Nga upuan at nga sigaw na parang tili. Washington, D.C. White House, Chiha, Sangshil. Dose-dose ng monitor ang kumikislap at mga general na naka-uniforme ay nakatitik sa mga screen na may tension sa kanilang nga mukha. Signal ni Ghost, kumpirmado, sigaw ng isang opisyal. Biglang natsigilan ang buong situation room. Isang pulang text ang lumitaw. Sa screen, authentication code, Ghost, Isabela Reyes, Philippine Air Force. 2015 Joint Exercise Participant. Sa ilalim nito maraming talaan ang nag-scroll. Training scores, mission participation, at sa pinakababa isang espesyal na memo. Operation Freedom Eagle. Matahumpay na nailaktas ang isang US Army General. Mula sa gitna na teritoryo ng Kawe, nag-isang piloto ng helikopter, walang nasawi, lahat ay nakabalik.
Presidential Medal of Valor recipient. Isang puting buhok na general ang biglang tumayo. Isang 4-star general nanginginig ang kanyang makamay. Buhay siya sa makasama. Sa operasyong iyon 10 taon na ang nakalipas, isang helikopter ang lumitaw mula sa kadiliman at iniligtas siya. Ang piloto ay isang babaeng opisyal mula sa Pilipinas. Ibigay ang lahat ng command authority kay Ghost Utusan ang Dallas Control Tower, na sundin ang lahat ng kanyang ipag-utos ngayon din pero sir isa siyang sibilyan ngayon manahimik ka utang ko ang buhay ko sa babaeng yan at kung hindi niya, kaya walang sinuman ang makakagawa nito nakagulo ang situation room. Ang mga opisyal ay nagmamadaling tumawag upang ipasa ang utos. Sa Dallas Control Tower nagkaroon ng kalituhan. Ano? Ibigay ang command sa babaeng Pilipinang yun sigaw ngang controller sa telepono. Ito. Direktang utos mula sa White House buksan mo lahat. NG Communication Channel para kay Ghost and gayon din napipilitang pinando NG kontrole ang pindutan. Kay Ghost dito ang Dallas Control Tower. Bukas na ang communication channels. Nasa iyo ang command. Sa silid-aralan ng Wilson High School, Texas. Hawak ni Isabela ang radyo sa kanyang tainga. Nagbago ang kanyang tingin. Hindi na siya isang ordinaryong guro. Command, authority, kumpirmado. Ikonekta ako agad sa kapitan ng United 1507. Ilang sandali panarinig ang desperadong boses ng kapitan sa radyo. Dito ang United 1507. Kahit sino tulungan niyo kami. Kapitan, ikaw, yung babaeng Pilipina, kanina. Pero simula ngayon kailangan ninyong sundin ang mga utos ko. Ibinigay sa akin ng White House ang command authority. Ano White House narinig ang mapanuyang tawangang co-pilot. Imposible co-pilot William ang file mo ay nasa harap kong gayong. Pero ang kailangan mo ngayon ay hindi ang iyong karanasan kundi ang pagsunod sa aking nga utos. Matigas ang boses ni Isabela. Hindi nakapagsalita ang co-pilot. Kapitan ibigay. Mosa. Aka, ong. Kasalukuyang. Altitude at bilis. Altitude 4,500 metro, bilis 320 knots. Patuloy kaming bumabagsak, nagsimulang makalkula si Isabela sa kanyang isip. Tumingala si Leo sa kanya. Nagbago ang tingin ni Isabela. Hindi na siya isang ordinaryong guro. Siya na ngayon ang commander na may responsibilidad sa 300 buhay. Kapitan ibigay mo sa akin ang kasalukuyang altitude at bilis, muling ulit ni Isabela. Nang hinginig na sumagot ang kapitan. Altitude 4,500 metro, bilis 320 knots. Patuloy kaming bumabagsak, nagsimulang makalkula si Isabela sa kanyang isip. Ang manumero ay kumikislap sa kanyang isip na parang kidlat. Timbang ng eroplano, maximum gross weight 75 tonelada. Halos walang laman ang tangke, pasahero 285, crew 15 kabuuan 300. Pumikit si Isabela. Lahat ng variable ay nabuo sa kanyang isipan. Rate of descent, air resistance, lift coefficient. Lahat ay nakalkula. At lumabas ang sagot. Kapitan, sundin ninyo ng eksakto ang nga sasabihin ko. Ngayon din ay set ang flaps sa 30 degrees. Pero masyadong mabilis, ayos lang. Nakalkula ko na. 30 degrees ngayon na nakatubili ang kapitan. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Hinila niya ang lever, nayanik ang eroplano. Narinig ang sigawan ng nga pasahero. Magaling. Ngayon itaas ang nose ng 5 degrees. Dahan-dahan. 5 degrees, baka mag-stall tayo, hindi. Sapat na ang bilis ngayon. Itaas ang nose. Hinila ang kapitan ang control stick. Ang malaking eroplano ay dahan-dahang tumingala. Unti-unting bumagal ang bilis. Magaling, kapitan. Ngayon kailangan nating mag-light ng walang makina. Para kang nagpapalipat ng isang glider ngayon.
Glider isa itong 75 tonaladang eroplano pareho lang ang prinsipyo. Kailangan lang nating balansehin ang lift at gravity. Tumingin si Isabela sa bintana. Ang eroplano ay dumadaan na sa ibabaw ngayan, sa ibaba siksikan ang nga bahay. Kapitan, ibigay mo sa akin ang eksaktong coordinates ng inyong lokasyon. Latitude 32.7 degrees north, longitude 97.3 degrees west. Agad na naisip ni Isabela ang mapa. Nabuo sa kanyang isipan ang topografiya ng Texas. Noon may nakita siya, Kapitan, may nakikita ba kayong highway mga 8 kilometro sa kanan ng inyong eroplano highway sandali o nakikita ko? Mukhang under construction, walang mga sasakyan. Isang pag-asa ang sumilay sa mukha ni Isabela. Iyon na. Isang hindi pa bukas na 8-lane highway. Katatapos lang gawin pero hindi pa binubuksan sa publiko. Huwag mong sabihing doon mo kami palalapagin. Sigaw, co-pilot. Nababalo ka na ba palalapagin ang isang eroplano sa highway? May iba pa bang paraan? Malamig na sagot ni Isabela. Hindi na tayo abot sa airport. Walang gasolina, kulang sa altitude. Ang highway na yan ang nagisang pagkataon natin. Napalunok ang kapitan. Ang habang ng highway ay 5 kilometro, sapat na para sa landing. Pero ang lapat ay 8 lanes mga 40 metro. Ang wingspan ng eroplano ninyo ay 35 metro kaya may 5 metro kayong allowance. Tumpak ang kalkulasyon ni Isabela. Nag-atubili ang kapitan bago tumango. Sige. Susubukan natin. Mamamatay din naman tayo kung hindi. Hindi kayo mamamatay. Sisiguraduhin ko yan. Tumingin si Leo sa kanya na may pagkamangha. Ma'am, kaya niyo po ba? Talagang ngumiti si Isabela kay Leo. Kaya ko. Magtiwala ka sa akin. Narinig ang boses ng kapitan sa radyo. Binabago ko ang direksyon papunta sa highway. Pero paano kami eksaktong lalapak, gagabayan ko kayo. Simula ngayon sundin ninyo ng eksakto ang aking mga utos. Walang dapat lumihis kahit isang segundo. Tumakbo si Isabela sa bintana. Sa malayo nakikita niya ang highway. Isang tuwid na linya ng kulay abong aspalto. Kapitan, ang altitude ngayon ay 200 metro, bilis 280 knots. Kumislap ang nga mata ni Isabela. Muling nagsimula ang kalkulasyon. Lumiko pa kanan ng 15 degrees. Kailangan nating magjing paralel sa highway. Lumaliko ng 15 degrees. Dahan-dahang umikot ang eroplano. Sumisiga ang mga pasahero ngunit sa cockpit desperadong hawa ang kapitan at co-pilot and control stick magaling. Ngayon bawasan ang bilis sa 250 knots, flaps sa 40 degrees. 40 degrees masyado ngayon na hinila ng kapitan ang lever. Malakas na nayanig ang eroplano. Ngunit bumagal ang bilis. Tiningnan ni Isabela ang kanyang relo. Ang second hand ay umikot. Kapitan, sa loop ng 60 segundo, ibaba ang landing gear. Eksaktong 60 segundo, naintindihan. Hinakpitan ni Isabela ang hawak sa radyo. Nagpapawis ang kanyang palat. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Maria, salamat sa research na iniwan mo. Ang iyong kalkulasyon para sa extreme friction landing, oras na para gamitin ito. Sa labas, papalapid ng papalapid ang eroplano. Lumilipad na ito ngayon paralel sa highway. Isang malaking anino ang bumabalot sa kalsada. Huminga ng malalim si Isabela. Ngayon na ang simula. Kapitan, maghanda. Simula ngayon, sundin ang aking countdown. Hindi dapat madelay kahit isang segundo. Naintindihan, nanginginig din ang boses ng kapitan. Ngunit nagpasya siyang magtiwala kay Isabela. Tinitigan ni Isabela ang kanyang relo. Umiikot ang second hand. 50 segundo. Lumilipad ang eroplano. Sa ibabaw ng highway, 40 segundo.
Patuloy na bumababa ang altitude. 30 segundo. Ihanda ang landing gear. Landing gear, anda na. 20 segundo. Mas naging, kalmado, ang boses ni Isabela. Sa gitna ng matinding tensyon, mas lalo siyang naging payapa. 10 segundo. Ibaba. Ang gear. Ibinababa ang gear, isang malakas na tunog ang narinig mula sa ilalim ng eroplano. Tunog ng gulong na lumalabas. 5 segundo. Nose down 3 degrees. Nose down 3 degrees. 3 segundo. 2 segundo. 1 segundo. Pumikit si Isabela. Ngayon na touchdown, bang isang malakas na impact ang yumanig sa buong kapatagan ng Texas. Ang mga gulong ng 7.5 toneladang eroplano ay tumama sa aspalto. Nagkaroon ng magakislap ng apoy sa highway. Ang mga gulong ay nagbuga ng usok dahil sa friction, nag-iwan ng itim na marka. Salop nga, chokpit sumigaw ang kapitan. Masyadong mabilis. Nanginginig ng husto ang eroplano. Ang mga pasahero ay nakakapit sa kanilang seatbelts, tumatalsik kaliwat kanan. Ang mabagahe ay nahulog mula sa overhead compartments. Puno na sikawan ang cabin. Reverse thrust, reverse thrust. Sigaw ngang co-pilot ngunit walang silbi. Dahil patay ang mga makina hindi gumagana, ang reverse thrust, narinig ang boses ni Isabela sa radyo. Kapitan, kumalma ka. Apakan ang preno ng todo. Pero huwag ay lock ang magulong. Kung dumulas tayo tapos na. Alam ko pero hindi bumabagal. Ang eroplano ay humaharurot sa highway. Ang speedometer ay nasa 150 knots pa rin. Sa bilis na ito kulang kahit ang 5 kilometrong runway. Tumingin si Isabela sa bintana. Ang eroplano ay dumudula sa highway. Puting usok ang lumalabas sa mga gulong. Kapitanitas ang spoilers kailangan nating. I maximize ang air resistance. Spoilers activated. Sa ibabaw nga, pakpak ng eroplano may mga panel na tumaas. Biglang tumaas ang air resistance. Umugong ang eroplano at unti-unting bumagal ang bilis. Magaling. Panatilihin ang pagpreno. Ngunit may problema. Nagsimula nang makita ang dulo ng highway. Sa dulo may isang konkretong pader. Kung tatama sila dun, mabilis na nakalkula si Isabela. Kasalukuyang bilis na titirang, distansya brake efficiency. Ang nga numero ay kumislap sa kanyang isip. Lumabas ang konklusyon. Kulang. Hindi sila hihinto sa ganitong paraan. Kapitan, kailangan niyong iswerve ang eroplano pakaliwat pakanan, magzigzag kayo. Para mas kumapit ang magulong at mas malakas ang friction na babaliw ka na ba? Baka tumaop tayo, ligtas yan? Sasabihin ko sa inyo ang anggulo. Ngayon din 5 degrees pakaliwa, kinagat ng kapitan ang kanyang labi at inikot ang control stick. Ang higanteng eroplano ay tumagilit pakaliwa. Naksikavan ang baka pasahero. Ngayon 5 degrees pakanan muling, tumagilit ang eroplano pakanan. Isang zigzag maneuver. Mas diniinan ng gagulong ang aspalto at tumaas ang friction. Mas lumakas ang usok mula sa gagulong. Amoy nasusunog na goma ang nangingibabaw. Ngunit epektibo ito. Bumaba ang speedometer sa 100 knots. Tuloy lang 5 degrees pakaliwa, 5 degrees pakanan kaliwa kanan, sunod-sunod na parang putok ng baril ang mautos ni Isabela. Ang kapitan ay pinakpapawisan habang iniikot ang control stick. Ang co-pilot sa tabi niya ay tumutulong din. Kailangan nilang dalawa para makontrol ang higanteng eroplano. Patuloy na bumabagal ang bilis. 90 knots, 80 knots, 70 knots. Ngunit papalapit na ang pader. Wala nang 1 kilometro ang natitira. Maximum brakes ngayon na. Inapakan ng kapitan ang preno ng todo. Umirit ang magulong habang kinakaskas ang aspalto. Ang buong eroplano ay sumugot pa sulong. 50 knots, 40 knots, 30 knots, 500 metro.
hanggang sa Pada 300 Metro, 100 Metro, 20 Knots, 50 Metro, 10 Knots, 20 Metro, at kaboom! Uminto ang eroplano. 5 metro na lamang ang layo mula sa konkretong pader. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan. Sa cockpit nakatinginan ang kapitan at copilot. Pareho silang hindi makapaniwala. Hingal na, hingal sila. Buhay. Buhay tayo, nanginginig na tanong ng copilot. Tumango lang ang kapitan. Tumulo ang luha mula sa kanyang nga mata. Sa cabin katahimikan pa rin. Ang mapasahero ay nakakapit sa kanilang seatbelts tulala. Hindi pa nila lubos na naunawaan ang nangyari. Bigla isang bata ang nagsalita. Mommy, hindi tayo namatay, niyakap ng ina ang bata ng mahigpit. At humagulgol. Ang iyak na iyon ang naging hudyat. Sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang iyak at sigawan ang tuwa sa buong cabin. Buhay tayo, nakaligtas tayo. Tinanggal ngang mga tao ang kanilang seatbelts at nagyakapan. Umiyak, tumatawa, sumisiga. Nalaman ang 300 katao na kalalampas lang nila sa bingit ng kamatayan. Sa cockpit kinuha ng kapitan ang radyo. Nanginginig ng husto ang kanyang nga kamay. Gegos narinig ang kalmadong boses ni Isabela. Magaling kapitan. Isang perpektong landing. Ikaw ang nagligtas sa amin. Nanginginig ang boses ng kapitan, may halong iyak. Kayo po ang magaling kapitan. Gabay lamang ako. Hindi. Kung hindi dahil sa iyo patay na kaming lahat. Ang copilot ay nagsalita rin sa radyo, wala na ang kayabangan sa kanyang boses. Patawarin mo ako sa pagmamaliit ko sa iyo. Lubos kong pinagsisisihan. Nanahimik sandali si Isabela. At malumanay na nagsalita. Ayos lang. Ngayon, ilikas na ninyo ng ligtas ang mapasahero. Maaring may panganib ngang sunok. Naintindihan. Naanunsyo ang kapitan sa cabin. Mapasahero, ligtas tayong nakalapag. Manatiling kalmado at lumabas sa mga emergency exit. Bumukas ang mga emergency exit. Ang madilaw na escape slide ay lumabas. Isa-isang dumulas pababa ang mga pasahero. Walang nagunahan. Mayos ngunit mabilis ang paglikas. 300 katao ang lumabas sa highway. Nakatayo sa aspalto, tumingala sila sa langit at umiyak sa pasasalamat. Mainit ang sikat ng araw. Marahan ang ihip ng hangin. Lahat ay parang isang himala. Samantala sa silid-aralan ng Wilson High School, ibinaba ni Isabela ang radyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanghina ang kanyang buong katawan. Napaupo siya sa isang upuan. Maam tumakbo si Leo at inalalayan si Isabela. Okay lang po kayo, tumango si Isabela. Ngunit tumulo ang luha mula sa kanyang mata. Hindi niya alam kung luha ba ito ang saya o ginhawa. Nakaligtas sila, lahat sila ay ligtas. Nanginginig ang kanyang boses. Naalala niya ang hindi niya pagligtas kay Maria 10 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon iba na. Ngayon nailigtas niya ang 300 katao. Maria, nakita mo ba nagawa ko? Biglang bumukas ang pinto ngang silid-aralan. Ang prinsipal at iba pang mga guro ay pumasok. Lahat sila ay gulat. Mes, Reyes, anong bigla? May tumatakbo mula sa dulo ng pasilyo. Ang education supervisor si Mr. Smith. Ang taong laging minamaliit si Isabela. Anong ginawa mo, sigaw ni Smith habang pumapasok sa silid? Pula ang kanyang muha. Illegal na paggamit ng military radio, pagambala sa air traffic control, lumabag ka sa federal law. Dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang ulo. Malamig ang kanyang tingin. 300 buhay o isang federal law, alin ang mas mahalaga iyan? Hindi ako ang magpapasya. Niyan isa ka lang guro ngang math, tama? Isa akong guroeng math. Tumayo si Isabela.
Pero bago yan isa akong piloto. At ang pagliligtas ng buhay ang pinakamahalaga. Anong sinasabi mo, piloto? Bigla may narinig na tuno ngang helikopter sa labas. Palakas ng palakas ang ugong. Lahat ay tumingin sa bintana. 2 military helicopter ang lumapak sa palaruan ng paaralan. Bumukas ang mapinto at lumabas ang mataong naka-uniforme. Ang mabituin sa kanilang epaulets ay kumikinang sa sikat ng araw. Isang general. May bumulong. Isang general ang naglakad papunta sa gusaling paaralan. Dumaan siya sa pasilyo hanggang sa harap ng silid-aralan. At nakita niya si Isabela. Sandaling katahimikan. Dahan-dahang nagsaludo ang general. Isang perpektong saludo. Goes, Major Isabela Reyes, ang Philippine Air Force. Isang karangalan na makita kang muli. Natigilan ang lahat sa loop ng silid-aralan. Nanlaki ang bibig ni Mr. Smith. Nag-atubili sandali si Isabela bago sumaludo rin. Ang kanyang unang saludo sa loop ng 10 taon. General James Wilson, U.S. Air Force. Matagaw na himpo, ngumiti ang general. 10 taon na ang nakalipas, iniligtas mo ako. Sa isang operasyon sa Iraq? Naalala niyo pa po pala? Paano ko makakalimutan? Utang ko ang buhay ko sa iyo. Lumapit ang general. At ngayon nagligtas ka pang 300 katao. Major Isabela Reyes, isa kang tunay na bayani. Umiling si Isabela. Hindi po ako bayani. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Iyan mismo ang katangian ng isang bayani. Lumingon ang general. Sa pasilyo nakatayo ang iba pang masundalo. Lahat sila ay sumasaludo. Para kay Gos sabay-sabay na sigaw ng mga sundalo. Umalingaw-ngaw ang kanilang boses sa pasilyo. Namutla si Mr. Smith at umatras. Nangingini ang kanyang mabinti. Nalaman niya kung sino ang kasisigaw lang niya. Tumingala si Leo kay Isabela. Isang tingin na may halong paganga at respeto. Ma'am, ang galing niyo po talaga. Hinaplos ni Isabela ang buhok ni Leo. Salamat, Leo. Dahil nandiyan kalumakas ang loop ko. Sa labas patuloy na umiikot ang elising helicopter. Pumasok ang hangin sa silid-aralan. Inilipad nito ang buhok ni Isabel. Isang sandali na bumalik pagkatapos ang 10 taon. Ang sandali kung saan muli niyang natakpuan ang kanyang sarili bilang isang piloto. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na pagsubok. Muling tumunog ang radyo. Ghost, dito ang White House Situation Room. Nais kayong makausap mismo ang presidenta. Tiningnan ni Isabela ang radyo at huminga ng malalim. Ikonekta niyo ako sa Oval Office ang White House. Hawak ng presidente ang pulang telepono. Sa paligid niya nakatayo ang mga staff at general na may tensyon sa mukha. Naka-speakerphone ito kaya naririnig ng lahat ang usapan. Dito ang presidente ng Estados Unidos. Sa kabilang linya narinig ang kalmadong boses ni Isabela. Mr. President, isang karangalan po. Ang karangalan ay nasa akin. Ngayon iniligtas mo ang 300 mamamayang Amerikano. Sa ngalan ng Amerika nagpapasalamat ako. Ang pasasalamat po ay dapat ibigay sa kapitan, gabay lamang ako. Ngumiti ang presidente, isang mapakumbabang bayani. Major Isabela Reyes, narinig ko kung bakit ka umalis sa serbisyo 10 taon na ang nakalipas. Ang sakit ngang pakawalan ngang isang kaibigan na intindihan ko, hindi sumagot si Isabela. Katahimikan. Ngunit ngayon pinatunayan mo. Ikaw pa rin ang pinakamagaling na piloto at higit sa lahat isang dakilang tao. Salamat po, Mr. President. Ano ang plano mo sa hinaharap? May balak ka bang bumalik sa pagpipiloto? Tumingin si Isabela sa bintana, isang bugaw na langit ang nakalatag. Ang langit na iniwasan niya sa loob ng 10 taon. Hindi ko pa po alam. Pag-isipan mong mabuti, ngunit tandaan mo, kailangan ka namin. Kailangan ka ng mundo. Natapos ang tawag.
Ibinaba ni Isabela ang radyo at umupo. Nanghina ang kanyang buong katawan. Ang nakaraang 30 minuto ay parang 10 taon. Maingat na lumapit si Leo. Ma'am, ano na po ang mangyayari ngayon? Hindi ko alam, Leo. Hindi ko talaga alam. Bigla may narinig na ingay sa labas ngang silid. Boses ngam nga tao tunong nga kameram nga tanong na isinisigaw. Nga reporter, may sumigaw. Biglang napuno nga reporter ang pasilyo. Ang nga kamera at mikropono ay nakatutok sa pintong silid. Hinarang sila ni General Wilson ngunit walang nangyari. Mes, Reyes, paano mo nailigtas ang eroplano tutubang dating kang miyembrong Philippine Air Force ano? Ang ibig sabihin na host, sunod-sunod na parang talon ang makatanong. Nabigla si Isabela. 10 taon siyang namuhay ng tahimik at bigla lahat ng atensyon ng mundo ay nasa kanya. Umatras kayong lahat, sigaw ni General Wilson. Ngunit patuloy na sumusugot ang mga reporter. Tumayo si Isabela at naglakad papunta sa pinto. Biglang tumahimik ang nga reporter. Kumislap ang nga kamera flash. Sasagutin ko ang nga tanong mamaya. Sa ngayon ang kaligtasan ng mga pasahero ang pinakamahalaga. Matigas ang boses ni Isabela. Nabigay daan ang nga reporter. Naglakad si Isabela sa pasilyo at lumabas ng paaralan. Sa palaruan nagtipon ang mga estudyante at guro. Lahat sila ay nakatinggala. Sa malayo sa highway nakikita ang eroplano. Isang malaking pila na sasakyan ang kumikinang sa sikat ng araw. Sa paligid nito nagtipon ang mataw. Ang 300 na nakaligtas. Pinano ni Isabela ang tanawin. Nanikip ang kanyang dibdib. Ma'am. Narinig niya ang boses mula sa likuran. Paglingon niya nakita niya ang prinsipal. Salamat. Sa pagligtas mo sa aming paaralan sa mga bata. Ginawa ko lang po ang tama. Hindi. Isa kang bayani. Kinuhan ng prinsipal ang kamay ni Isabela. Isang mainit na pakikipakamay. Ano ang plano mo ngayon? Malamang mahirap nang magturo dito. Kilala ka ng buong mundo. Tumango si Isabela. Alam niya, hindi na siya maaring mamuhay bilang isang ordinaryong guro. Bigyan niyo po akong oras. Pag-isipan ko. Nagsimula nang lumubog ang araw. 4:00 hapon. 2 oras lang ang nakalipas. Isa itong ordinaryong araw. Ngunit ngayon nagbago na ang lahat. Bumalik si Isabela sa silid-aralan. Kailangan niya ng oras para sa sarili. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa at kinuha ang itim na bag. Binuksan niya ang zipper. Nakita niya ang litrato ni Maria. Kinuha ni Isabela ang litrato at lumapit sa bintana. Tinamaan ng papalubo na araw ang litrato. Maria, nagawa ko ngayon. Salamat sa research na iniwan mo. Nangingini ang boses ni Isabela. Masyadong matagal no, 10 taon. Patawad. Natakot ako. Natakot akong mabigo ulit. Pumasok ang hangin sa bintana. Umiindayog ang kurtina. Pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo sinabing kailangan kong mabuhay. Kailangang tuparin ang pangarap. Niyakap ni Isabela ang litrato sa kanyang dibdib. Mukhang magiging okay na ako. Mukhang kaya ko nang lumipat ulit. Tumulo ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito hindi ito luhang ang kalungkutan. Ito ay luhang ang kalayaan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Leo. May dala siyang isang bagay. Ma'am, ginawa po ito nga estudyante. Iniabot ni Leo ang isang papel. Isang cut na gawa sa chocolate paper. Puno ngang pirma nga estudyante. Salamat, ma'am. Ang aming bayani. Kinuha ni Isabela ang card. Pangit ang sulat. Ngunit ramdam niya ang sinseridad. Ginawa nila ito, opo. Lahat sila ay naging fan niyo na. Pati ako. Nahihiyang ngumiti si Leo. Pero ma'am, alis na po ba talaga kayo? Hindi na po ba namin kayo makikita? Inilagay ni Isabela ang kanyang kamay sa balikat ni Leo.
Hindi ko alam, Leo. Pero isa lang ang sigurado. Hindi ko kayo malilimutan. Ako rin po, ma'am. Hinding-hindi ko kayo malilimutan. Ang galing niyo po kanina. Niyakap ni Isabela si Leo. Niyakap din siya ni Leo ng mahigpit. Sa labas muling narinig ang tunog ng helikopter. Sa pagkakataong ito mas marami. 5. Pumasok si General Wilson sa silid. Major, may opisyal na imbitasyon mula sa White House. Makakaroon ng parangal bukas. Parangal po, opo. Isang seremonya para kilalanin ang iyong nagawa. Dadalo rin daw ang makinatawan mula sa gobyerno ng Pilipinas. Nagulat si Isabela. Masyadong mabilis ang mapangyayari. Ako po ay isa kang bayani major. Kinikilala kang mundo. Tanggapin mo ito seryosong, sabi ni General Wilson. At isa pa, nais kang imbitahan ng US Air Force bilang isang instructor. Instruktor? Po. Kung isang pilotong tulad mo ang magtuturo sa mga susunod na henerasyon, napakaganda nun, nag-atubili si Isabela. Ang pagsusuot muling ang uniforme ang paglipat muli. Bigyan niyo po ako ang oras. Pag-isipan ko, siyempre, dahan-dahan ka lang magdesisyon. Sumaludo ang general at umalis. Muling tumingin si Isabela sa bintana. Sa malayo nakikita ang eroplano sa highway. Inililipat ng rescue teams ang mga pasahero sa mga bus. Ligtas silang lahat. 300 sila. Nailigtas niya ang utyus buhay. Kinuha ni Isabela ang military radio mula sa kanyang bag. Ang kagamitang ito na hindi niya binuksan sa loob ng 10 taon ay nagligtas ng 300 katao ngayon. Maria, ito ba ang gusto mo, bulong ni Isabela? Sumagot ang hangin, isang mainit at marahang ihip. Tuluyan nang lumubog ang araw. Isang kulay kahel na takip silim ang bumalot sa langit. Isang magandang gabi. Ngunit para kay Isabela ito ay parang umaga nga, isang bagong simula. Lumipas ang 2 araw. Nakaupo si Isabela sa isang guest room sa White House. Nakasuot siyang malinis na suit, ngunit mukhang hindi komportable. 10 taon siyang nakasuot ng damit pangguro. Kaya't hindi siya sanay. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang aide. Miss Reyes, handa na po ba kayo? Magsisimula na po ang seremonya. Opo, salamat. Tumayo si Isabela. Tumingin siya sa salamin. Isang estrangherong imahe ang nakita niya. Hindi isang ordinaryong guro kundi isang taong tinatawag na bayani. Naglakad siya sa pasilyo patungo sa Grand Hall. Pagbukas ng pinto, daan-daang kamera flash ang sumalubong sa kanya. Nakakasilaw. Ang hall ay puno nga tao. Maopisyang gobyerno nga general nga mamahayag. Lahat sila ay nakatingin kay Isabela. Sa harap may mga espesyal na upuan. Dun nakaupo ang 300 na nakaligtas. Ang mga pasahero ngang United 1507. Nandun din ang kapitan at co-pilot. Umakyat si Isabela sa entablado. Naghihintay ang presidente. Major Isabela Reyes. Inilahat ng presidente ang kanyang kamay. Nakipagkamay si Isabela. Ang seremonyang ito ay para kilalanin ang iyong katapangan at dedikasyon. Inilitas mo ang 300 buhay at nagbigay nga pag-asa sa buong Amerika. Binuksan ng presidente ang isang kahon. Sa loob may isang gintong medalya. Iginagawat ko sa iyo ang Presidential Medal of Freedom. Isinabit ang medalya sa lig ni Isabela. Mabigat ito, ngunit mas mabigat ang kahulugan nito. Nagpalakpakan. Tumayo ang lahat sa hall at nagbigay ng standing ovation. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng tuwa. Tumingin si Isabela sa matao. Umiyak ang mga nakaligtas habang pumapalakpak. May isang babae na may kargang sanggol. Ang sanggol na iyon ay kasama rin sa eroplano. Yumuko ang babae kay Isabela. Isang pasasalamat. Yumuko rin si Isabela.
Salamat po, Mr. President, mahinang sabi ni Isabela. Ngunit hindi ko po ito ginawa ng mag-isa. Ito ay pagsisikap na kapitan ng kuwat ng air traffic controller. Napakapakumbaba mo. Ngunit alam ng lahat, kung wala ka imposible itong mangyari. Kinuha ng presidente ang mikropono. At ngayon magbibigay ng ilang salita si Major Isabela Reyes. Nagulat si Isabela. Hindi siya handa magbigay ng talumpati. Ngunit inilagay ang mikropono sa harap niya. Katahimikan. Daan-daang tao ang naghihintay sa kanya. Dahan-dahang nagsalita si Isabela. Isa po akong ordinaryong tao. Nanginginig ang kanyang boses. 10 taon na ang nakalipas. Nawalan akong isang kaibigan. Ang kaibigan, kung kasama kong lumipat, ay bumagsak sa harap mismo ngang aking mamata. Natahimik ang hall. Pagkatapos nun tumakas ako. Natakot ako sa langit at natakot akong mawalan muli. Namuo ang luha sa mga mata ni Isabela. Ngunit 2 araw na ang nakalipas kailangan kong mamili. Patuloy na tatakas o haharapin ito tumingin siya sa mga nakaligtas. Pinili kong harapin ito dahil may 300 buhay doon, mga ina, ama, anak at kapatid. Mga taong mahalaga. Nakpalakpakan. Ngunit itinaas ni Isabela ang kanyang kamay. Huwag niyo po akong tawaging bayani. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Ang tunay na bayani ay ang kapitan. Siya ang gumawa ngang imposibleng landing. Itinuro ni Isabela ang kapitan. Nagulat na tumayo ang kapitan. At ang tunay na bayani ay ang kaibigan ko na naiwan sa langit para sa akin 10 taon na ang nakalipas. Maria, para sa iyo ito. Nabasak ang boses ni Isabela. Pinipigilan niya ang kanyang iyak. Ang research na iniwan ni Maria ang nagligtas sa 300 katao ngayon. Kaya ang tunay na bayani ngayon ay si Maria. Naging solemne ang buong hall. Walang pumalakpak. Lahat ay naantik. Ibinaba ni Isabela ang mikropono at bumaba sa entablado. Bigla isang nakaligtas ang tumayo. Isang batang babae. May karga siyang sanggol. Miss Reyes, sigaw-gaw babae. Salamat so. Paglitas sa aking anak. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Tumakbo ang babae papalapit kay Isabela. Inilahat niya ang sanggol. Pangangalanan ko siyang Isabela. Para alalahanin ka. Tiningnan ni Isabela ang sanggol. Isang maliit at magandang sanggol. Mahimbing na natutulog. Salamat. Maraming salamat. Niyakap ng babae si Isabela. Niyakap din siya ni Isabela. Nang makita ito tumayo rin ang iba pang mga nakaligtas. Isa-isang lumapit kay Isabela. Nakikipakamay, yumayakap at nagpapasalamat. Dahil sa iyo makikita ko ang kasal ng aking anak. Muli kong makakasama ang aking apo. Salamat sa pagliligtas sa aming pamilya. Sunod-sunod ang pasasalamat. NG 300 katao. Nabigla si Isabela. Hindi mapigilan ang kanyang pag-iyak. Lumapit ang kapitan. Lumuhod siya, patawarin mo ako. Ang pagmamaliit ko sa iyo, pagsisisihan ko habang buhay, tumayo po kayo kapitan. Wala po kayong kasalanan. Hindi. Nabulak ako ng prejudice. Hindi ako naniwala sa iyo. Nanginginig ang boses ng kapitan. Ngunit iniligtas mo kami. Kahit na minamaliit kita. Tinulungan ni Isabela ang kapitan na tumayo. Lahat tayo ay nakakamali. Ang mahalaga ay natututo tayo. Lumapit din ang copilot na si William. Namumutla. Ako rin po. Humihingi ng tawad. Minamaliit ko kayo dahil Pilipina. Kayo dahil babae kayo. Nahihiya ako. Ayos lang, William. Ngayon makakasama tayong nakaligtas, diba? Inilahat ni Isabela ang kanyang kamay. Kinuha ni William ang kamay. Nakamayan sila. Nasa isang sulo si Mr. Smith. Hindi siya makalapit.
Nakita siya ni Isabela. Mr. Smith, lumapit din po kayo. Wala! Wala! Akong karapatan. Yumuko si Smith. Diniskrimina kita. Dahil dayuhan ka. Dahil taga-Asya ka. Patawad. Naiintindihan ko po. Lahat tayo ay may prejudice. Lumapit si Isabela kay Smith. Ngunit, malalampasan natin ito. Kung magtutulungan tayo. Tumingin si Smith kay Isabela. May namumuang luha sa kanyang nga mata. Salamat. Maraming salamat. Naantik ang buong hall. Kinukunan ng mga kamera ang eksenang ito. Live itong ipinapalabas sa buong mundo. Sa Pilipinas. Pinapanood din ito. Sa isang conference room ng Department of National Defense. Pinapanood ng mga general ang monitor. Siya ang ating Major Isabela Reyes emosyonal na sabi ng isang general, ang talentong pinakawalan natin 10 taon na ang nakalipas. Makukuha pa kaya natin siyang bumalik, hindi siya basta-basta pakakawalan ng Amerika. Kailangan pa ring subukan. Kailangan ng bansa natin ang isang tulad niya. Nagsimula ang diskusyon sa conference room. Bumalik tayo sa White House. Matapos ang seremonya, nagsimula ang hapunan. Nakaupo si Isabela sa isang sulok. Nailang siya sa tingin ng tao. Lumapit si General Wilson. Major, nakapagdesisyon ka na ba tungkol sa alok namin? Kailangan ko pa po ngang oras. Simpre. Pero may tawag din mula sa Pilipinas. Gusto ka rin nilang kunin. Nagulat si Isabela. Mula sa Pilipinas po, opo. Nais nilang bumalik ka bilang instructor sa Air Force. Nasa iyo ang desisyon. Tumingin si Isabela sa bintana. Sa madilim na langit kumikinang ang nga bituin. Saan siya dapat pumunta, ano? Ang dapat niyang gawin, hindi pa niya alam ang sagot. Ngunit isa lang ang sigurado. Hindi na siya tatakas pa. Lumipas ang isang linggo. Bumalik si Isabela sa Wilson High School sa Texas. Nagbago na ang paaralan. Sa gate may isang banner. Welcome back. Our hero, Miss Isabela Reyes. Bumaba si Isabela mula sa sasakyan. Sinalubong siyang palakpakan ng mga estudyante. Nasa unahan si Leo. Ma'am, bumalik po kayo o Leo. Dumalaw ako para magpaalam. Magpaalam, huwag niyo pong sabihing alis na kayo. Lumungkot ang mukha ni Leo. Hindi nagsalita si Isabela. Pumasok siya sa silid-aralan. Ang kanyang mesa ay puno ng bulaklak at sulat. Mga sulat mula sa nga estudyante. Isa-isa niyang binasa. Ma'am, dahil sa inyo nakaroon akong pangarap. Gusto ko na ring maging piloto. Kayo po ang pinakamagaling na guro sa buong buhay ko. Huwag po kayong umalis. Manatili po kayo sa amin. Namuo ang luha sa mga mata ni Isabela habang nagbabasa. Ramdam niya ang sinseridad ni nga mga bata. Pumasok ang principal. Mr. Reyes, nakapagdesisyon ka na ba o sir? Ibinaba ni Isabela ang mga sulat. Alis na po ako. Lumungkot ang mukha ni principal. Inaasahan ko na. Kailangan mo nang pumunta sa mas malaking mundo. Patawad po. Masakit iwan ang mga bata. Hindi. Maintindihan din nila na may mas mahalaga kang misyon. Kinuhangang principal ang kamay ni Isabela. Saan ka pupunta, sa US Air Force o sa Pilipinas? Nag-atubili sandali si Isabela at ngumiti. Sa Pilipinas po. Uwi na ako. Magandang desisyon. Uwi ka na sa iyong bayan. Opo. Pagkatapos ang 10 taon. Nang hapong iyon nakaroon ng huling klase si Isabela. Puno ng estudyante ang silid. Mas marami pa kaysa dati. Pati mga estudyante mula sa ibang klase ay dumalo. Ngayon makakaroon tayo ng espesyal na klase. Tumayo si Isabela sa harap NG Pizarra. Hindi ito tungkol sa math. Tungkol ito sa buhay. Tahimik na nakinig ang mga estudyante. May mga pangarap ba kayo? Itinaas ng ilang estudyante ang kanilang kamay. Doktor po. Singer.
Atleta. Iba't ibang sagot. Tumango si Isabella. Magaling. Pero paano kung mabigo kayo sa pag-abot ng pangarap na iyon na tahimik ang klase? Walang sumagot. Nabigo ako. Hindi ko nailigtas ang aking kaibigan at nawala ang pangarap kong maging piloto. Bumaba ang boses ni Isabella. 10 taon akong tumakas. Natakot ako sa kabiguan at wala akong lakas na loop na sumubok muli. Tahimik na nakikinig ang mga estudyante. Ngunit 1 linggo na ang nakalipas, natutunan ko na ang kabiguan ay hindi ang katapusan. Tumingin si Isabella sa bintana. Ang kabiguan ay isang pagkakataon upang magsimulang muli. Isang pagkakataon upang maging mas malakas at matuto pa. Itinaas ni Leo ang kanyang kamay. Ma'am, paano po ulit makakahanap ng lakas ng loop? Magandang tanong, Leo. Ngumiti si Isabella. Ang lakas ng loop ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang pakilos sa kabila ng takot. Pakilos kahit natatakot tama. 1 linggo na ang nakalipas, natakot ako. Natakot akong mabigo. Natakot akong mawalan muli. Ngunit kumilos ako. Dahil iyon ang tamang gawin. Naging solemne ang klase. Ganun din kayo. Maari kayong mabigo sa pag-abot ng inyong pangarap. Maari kayong madapa. Ngunit bumangon kayo. Sumubok muli. Iyon ang tunay na lakas ng loop. Nakpalakpakan. Tumayo ang mga estudyante at pumalakpak. Sinagot ni Isabella ang palakpakan. Matapos ang klase, isa-isang lumapit ang mga estudyante. Nakikipakamay, yumayakap at nagpapaalam. Ma'am, hindi po namin kayo malilimutan. Magiging piloto rin po ako. Tulad niyo. Maging masaya po kayo, ma'am. Huling lumapit si Leo. Pula ang kanyang nga mata. Ma'am, aalis na po. Ba talaga kayo, Leo? Kailangan kong umalis. Kailan po namin kayo ulit makikita? Hinawakan ni Isabella ang balikat ni Leo. Hindi ko alam. Pero isa lang ang may papangako ko. Palagi kitang maaalala, Leo. Ako rin po. Hinding-hindi ko kayo malilimutan. Niyakap ni Leo si Isabella ng mahigpit. Niyakap din siya ni Isabella. Leo, tuparin mo ang pangarap mo. Kaya mo yan. Opo, ma'am. Gagawin ko po. Umalis si Isabella sa paralang. Paglabas, niyakat luminghon siya. Ang paralang kung saan siya naktrabaho ng 3 taon. Isang lugar kung saan siya nagtago, ngunit isang lugar din kung saan niya natagpuan ang lakas ng loop na magsimulang muli. Paalam, Wilson High School, bulong ni Isabella. Pumunta siya sa airport. Kumuha siya ng tiket papuntang Manila. Uwi na siya sa Pilipinas pagkatapos ng 10 taon. Sa VIP lounge ng airport naghihintay si General Wilson. Major, aalis ka na nga. Opo, General. Kailangan ko nang umuwi. Sayang. Gusto sana kitang makatrabaho. Salamat po. Ngunit ang lugar ko ay nasa Pilipinas. Tumango si Wilson. Naintindihan ko. At ito ibibigay ko sa iyo. Inabot ni Wilson ang isang sulat. May selyong presidente. Isang sulat ng rekomendasyon mula sa presidente. Ibigay mo ito sa Philippine Air Force. Makakatulong ito. Salamat po, General. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat. Malaki ang naitulong mo sa Amerika. Nakamayan sila. Isang huling pakikita. Good luck, Ghost. Mag-ingat din po kayo, General. Naglakad si Isabella papunta. Sa boarding gate, naghihintay ang eroplano. Isang direktang flight ng Philippine Airlines. Umupo siya sa kanyang upuan. Sa tabing ng bintana, nakikita niya ang runway, mga eroplanong umaalis at dumarating. Ang unang pagsakay niya sa eroplano sa loob ng 10 taon. Bilang isang pasahero. Kinakabahan si Isabella. Nagpapawis ang kanyang makamay. Okay lang, okay na, sabi niya sa sarili. Nagsimulang gumalaw ang eroplano. Pumunta sa runway. Lumakas ang tunog ng makina.
Ang tunog na iyon ay tumatatak sa puso ni Isabela. Bumibilis. Pabilis ng pabilis. Umangat ang magulong mula sa lupa. Take off. Tumingin si Isabela sa bintana. Lumalayo ang Texas. Paliit ng paliit, umakyat sila sa ibabaw ng maulap. Isang bugaw na langit ang nakalatag. Isang walang katapusang kalawakan. Pumikit si Isabela. Naalala niya ang mukha ni Maria. Isang mukha na nakangiti ng malapad. Maria, pauwi na ako. Sa ating kalangitan bulong ni Isabela, tumawid ang eroplano sa Pacific Ocean. Isang 14 oras na biyahe. Nakatingin lang si Isabela sa bintana. Hindi siya makatulog. Kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung excitement ba o kaba. Ngunit isa lang ang sigurado. Isa itong bagong simula. Nagsimula nang sumikat ang araw. Namula ang silangang bahagian langit. Isang magandang paksikat ng araw. Mga pasahero malapit na potayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Narinig ang anunsyo. Ikinabit ni Isabela ang kanyang seatbelt. Huminga ng malalim. Bumababa ang eroplano. Dumaan sa mga ulap. Nakikita na ang lupa, Pilipinas, ang kanyang bayan na hindi niya nakita sa loob ng 10 taon. Papalapit na ang runway. Dumapo ang mga gulong sa lupa. Tud. Isang mayos na landing. Huminto ang eroplano. Welcome to Ninoy Aquino International Airport. Welcome to the Philippines. Tumayo si Isabela. Kinuha ang kanyang magamit. Ang itim na bag ay mahigpit niyang hawak. Lumabas siya sa arrival area. Puno ng tao. Lahat ay masayang sumasalubong sa kanilang mga mahal sa buhay. Mag-isa si Isabela. Walang sumalubong sa kanya. Siyempre. Wala siyang pinagsabihan. Ngunit hindi siya malungkot. Nasa bahay na siya. Lumabas siya. Naramdaman niya ang hangin ng Pilipinas. Isang amoy na pamilyar ngunit bago. Sumakay siya ng taksi. Saan po tayo? Maam tanong ng driver. Nag-isip sandali si Isabela. At sumagot. Sa Clark Air Base po sa Pampanga. Clark, sige po. Umandar ang sasakyan. Dumaan sa Maynila papuntang Central Luzon. Sa bintana dumadaan ang magatanawin ng Pilipinas. Makalipas ang 2 oras huminto ang sasakyan. Nandito na po tayo. Bumaba si Savella. Nakita niya ang main gate. Philippine Air Force ang nakasulat sa arko. 10 taon. 10 taon na siyang hindi nakabalik dito. Naglakat si Isabela papunta sa gate. Dahan-dahan, lumapit ang isang guwardiya. ID check po, ma'am. May kinuha si Isabela mula sa kanyang bag. Isang lumang ID. Ang kanyang ID 10 taon na ang nakalipas. Major Isabela Reyes nagre-report para sa reinstatement. Nanlaki ang ngamatang ng guwardiya. Kinuha niya ang kanyang radyo. Report sa command. Si Ghost. Bumalik na si Ghost. Sa headquarters ng Clark Air Base. Naglalakad si Isabela sa pasilyo. Sa magkabilang panig na kahanay ang mga kadete. Lahat sila ay sumasaludo. Welcome back, Ma'am Ghost. Umalingaw-ngaw ang kanilang sigaw sa pasilyo. Sinuklian ni Isabela ang bawat saludo. Bumukas ang pinto ng opisina ng Commanding General. Sa loob nakaupo ang 2 3-star general. Ang Commanding General ang Philippine Air Force at ang Base Commander. Major Isabela Reyes, welcome back. Tumayo ang Commanding General at inilahat ang kanyang kamay. Isang karangalan po. Sir, kami ang dapat makaramdam ng karangalan. Ang ginawa mo sa Amerika ipinagmamalaking bawat Pilipino. Sobra naman po iyon. Hindi. Ipinakita mo sa buong mundo ang galing ng sundalong Pilipino. Inabot ng base commander ang isang folder. Ang iyong reinstatement papers. Simula ngayon ikaw ay itinalaga bilang isang combat flight instructor. Kinuha ni Isabela ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang unang military document
na natanggap niya sa loob ng 10 taon. Salamat po. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. At isa pa, binuksan ng Commanding General ang isang kahon. Sa loob may bagong insignia. Insignia ng isang Lieutenant Colonel. Special promotion. Bilang pakilala sa iyong serbisyo, itataas ka sa ranggong Lieutenant Colonel. Sir, hindi po ako karapat-dapat. Hindi. Karapat-dapat ka rito. Ikinabit ang insignia sa balikat ni Isabela. Mabigat. Ngunit masarap sa pakiramdam. Sige na. Naghihintay na ang mga kadete. Sumaludo si Isabela at lumabas. Sa dulo ng pasilyo, sa bintana nakikita ang runway. Nakahanay ang mga fighter jet, mga FA, 50 PH, ang pangunahing mandirigma ng Philippine Air Force. Nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib. Isang excitement na naramdaman niya pagkatapos ng 10 taon. Ma'am, narinig niya ang boses mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang captain. Ako po si Captain Paulo Cruz. Ako po ang itinalaga bilang inyong assistant instructor. Ikinagagalak kitang makilala, Paolo. Isang karangalan po, ma'am. Makarinig ang gakwento mula sa alamat na si Ghost. Anong alamat? Tawagin mo na lang akong Isabela. Hindi ko po magagawa iyon, ma'am. Kayo po ang bayani naming lahat. Ngumiti si Paolo. Naghihintay na po ang makadete. Oras na para sa unang klase. Pumunta sila sa lecture hall. Pagbukas niya ng pinto, sabay-sabay na tumayo ang 100 kadete. Attention! Salute, umalingguanggaw ang malakas na boses. Sinuklian ni Isabela ang saludo. Umupo kayo. Umupo ang mga kadete. Lahat sila ay nakatingin kay Isabela na may kumikinang na mga mata. Tumayo si Isabela sa lectern. Tumingin siya sa pisara. Naalala niya nung siya ay nag-aral dito 10 taon na ang nakalipas? Ako si Isabela Reyes. Nanginginig ang kanyang boses. 10 taon na ang nakalipas, nakaupo rin ako diyan. Isang kadete na nangangarap maging piloto. Tahimik na nakikinig ang mga kadete. Ngunit nabigo ako. Nawalan akong kaibigan at iniwan ko ang langit. Natahimik ang hall. 10 taon akong tumakas. Natakot ako at wala akong lakas ngelup na magsimulang muli. Tumingin si Isabela sa mga kadete. Ngunit natutunan ko na ang kabiguan ay hindi ang katapusan. Hanggat hindi ka sumusukumari kang magsimulang muli. Itinaas niyang isang kadete ang kanyang kamay. Ma'am, paano po kayo muling nakahanap ng lakas ng loop? Magandang tanong. Ngumiti si Isabela. Ang lakas ng loop ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang pakilos kahit na natatakot. Nang nasa panganib ang 300 buhay, natakot ako, ngunit kumilos ako, dahil iyon ang tamang gawin. Nakpalakpakan. Naantik ang mga kadete. Kayo rin bilang mapiloto darating ang masandaling ang takot. Ngunit tandaan ninyo, tayo ang tagapagtanggol ng bayan. Ang responsibilidad na iyong ang magbibigay sa tsingengila kazinengilubi. Matapos ang klase, pumunta si Isabela sa runway. Isang FA, 50 PH, ang naghihintay. Tapos na ang pre-flight check ng mga mekaniko. Ma'am, handa na po. Report ng crew chief. Tiningnan ni Isabela ang fighter jet. Kumikinang ang pilak na katawan nito sa sikat ng araw. Maganda. 10 taon. Hinaplos ni Isabela ang eroplano. Naramdaman niya ang malamig at matigas na metal. Isinuot niya ang flight suit. Isinuot ang helmet. Lahat ay pamilyar, ang unit, bago. Umakyat siya sa cockpit. Isang masikip na espasyo. Ngunit comfortable. Parang nasa bahay. Sinuri niya ang instrument panel. Daan-daang pindutan at switch. Naalala niya ang bawat isa.
Ghost, ito ang tower. Handa na sa takeoff. Narinig ang boses sa radyo. Ghost, handa na. Matatag ang boses ni Isabella. Pinapayagan kang mag-takeoff. Magpatuloy sa runway 1. Gumalaw ang jet. Dahan-dahang pumunta sa runway. Sa makabilang panik na kahanay ang iba pang mga jet. Sumasaludo ang mga kapapiloto. Sinuklan ni Isabella ang saludo. Huminto siya sa dulo ang runway. Umugong ang makina sa kanyang tainga. Kumakabog ang kanyang puso. Ghost takeoff. Ghost taking off. Itinulak niya ang throttle. Umugong ang makina. Humagibis ang jet. Pabilis ng pabilis. 100 knots, 150 knots, 200 knots. Hinila niya ang control stick. Umangat ang eroplano. Umakyat sa langit. Pumikit si Isabella. Naramdaman niya ang hangin. Naramdaman niya ang kalayaan. 10 taon. 10 taon bago siya muling lumipat. Iminulat niya ang kanyang gamata. Isang buhaw na langit ang nakalata. Ang maulap ay dumadaan. Sumisikat ang araw. Maria, tingnan mo. Lumilipat na ulit ako. Bulong ni Isabella. Tumulo ang luha. Luhang saya. Biglang umakyat ang jet. Mas mataas, mas mabilis. Hiniwa nito ang kalangitan. Mula sa baba nakatingin ang mga kadeta. Ang jet ay gumuhit ng puting linya sa langit. Wow! Ang galing sigaw ngang kadeta. Sinubukan ni Isabella ang isang barrel roll. Umikot ang jet. Nagpalit ang langit at lupa. Isang perpektong maneuver. Ghost, napakaganda puri mula sa tower. Gumiti si Isabella. Hindi niya naramdaman ang 10 taong pagtigil na alala ng kanyang katawan. Natapos ang 1 oras na paglipat. Nahanda si Isabella para sa landing. Ghost, pinapayagan kang lumapak. Ghost, lalapak na. Bumababa ang jet. Papalapit na ang runway. Dumapo ang magulong sa lupa. Isang maayos na landing. Huminto ang jet. Pinatay niya ang makina. Katahimikan. Bumaba si Isabella mula sa cockpit. Pumalakpak ang mekaniko. Tumakbo rin ang makadete. Ma'am, ang galing niyo po. The best na giyawan sila. Tinanggal ni Isabella ang kanyang helmet. Basang-basa ang pawis ang kanyang muha, ngunit punong ngiti. Lumapit ang Commanding General. Lieutenant Colonel Perfecto, ikaw pa rin si Ghost. Salamat po, sir. Ngayon ikaw na ang aming yaman. Turuan mong mabuti ang nasusunod na henerasyon. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Nang gabing iyon nakaupo si Isabella sa kanyang kwarto sa barracks. Maliit ngunit comfortable. Inilagay niya ang litrato ni Maria sa kanyang mesa. Sinindihan niya ang isang kandila. Maria, bumalik na ako. Sa lugar na sabay nating pinangarap, kinausap ni Isabella ang litrato dahil sa research na iniwan mo na iligtas ko ang uchus katao. Salamat. Umindayok ang kandila. Pumasok ang hangin sa bintana. Okay na ako ngayon. Kaya ko nang mabuhay kahit wala ka. Ngunit hindi kita malilimutan. Hinding-hindi, hinalikan ni Isabella ang litrato. Sa labas kumikinang ang mga bituin. Dahan-dahang bituin ang nakakalat sa langit. Isa sa mga ito ay mas maliwanag kaysa sa iba. Tiningnan ni Isabella ang bituin na iyon. Maria, nandiyan, ka ba? Kumislap ang bituin? Tila sumasagot. Ngumiti si Isabella. 1 linggo ang lumipas. Sa palaruan ng Philippine Air Force Academy, may isang espesyal na kaganapan. May magabisita mula sa Amerika. Isang delegasyon ng pasahero mula sa United 18 Ratu Hundujo. Kasama rin ang kapitan at crew. Lieutenant Colonel Reyes, tumakbo ang kapitan papalapit kay Isabella. Isang karangalan na makita kang muli. Ako rin po, kapitan. Kumusta na po kayo? Mayos naman, salamat sa iyo. Kasama ang aking pamilya. Lumapit din ang mga pasahero. Kasama nila ang babae na may kargang sanggol.
Ma'am, ito po ang anak kong si Isabela. Naalala niyo pa po ba siyempre? Ang laki na niya. Kinuha ni Isabela ang sanggol. Ngumiti ang sanggol. Habang buhay kang maalala ng batang ito. Bilang tagapagligtas niya. Salamat. Ang makita siyang lumaking malusok ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Nagsimula ang seremonya. Sa entablado nakasabit ang mga watawat ng dalawang bansa. Ang watawat ng Pilipinas at ang watawat ng Amerika. Kinuhang Commanding General ang mikropono. Ngayon nasasaksihan natin ang isang espesyal na sandali. Ang katapangan ng isang babae ay nagligtas ng 300 buhay at nagpatibay sa pagkakaibigan ng dalawang bansa. Nagpalakpakan. Si Lieutenant Colonel Isabela Reyes ay isang karangalan ng Pilipinas at isang bayani ng buong mundo. Isang malakas na ugong ang narinig mula sa langit. Tumingala ang lahat. 4 na fighter jet ang lumitaw. Isang flight ng FA, 50 PH, lumilipat sila sa isang V formation. Pagdaan nila sa ibabaw ng palaruan isang jet ang biglang umakyat paitaas. Ang 3 ay nagbatuloy. Ang missing men formation, ang pinakamataas na parangal para sa isang kasamang namayapa. Tumingala si Isabela. Namuo ang luha sa kanyang mamata. Maria, tingnan mo. Para sa iyo yan. Lumayo ang jet. Isang puting linya ang naiwan sa langit. Natapos ang seremonya at nag-alisan na ang matao. Mag-isang naglalakad si Isabela sa runway. Palubog na ang araw. Maganda ang kulay kahel na langit. Lumapit si Captain Cruz. Maam, bukas na po ang unang flight training. Handa na po ba kayo siyempre? Excited na ako. Excited na rin po ang kadete. Parang pangarap daw na maturuan ng alamat na si Ghost. Anong alamat natututo pa rin ako? Naktawanan sila. Ma'am, pwede po bang magtanong siyempre? Handi po ba kayo nagsisisi? Kung nanatili kayo sa Amerika, mas maganda sana ang trato sa inyo. Umiling si Isabela. Hindi. Dito ang lugar ko. Dito ang bahay ko. Ang galing niyo po, ma'am. Tuluyan nang lumubog ang araw. Isa-isang lumitaw ang mga bituin. Tumingala si Isabela. Hinanap niya ang pinakamaliwanag na bituin. Nandun, Maria, good night. Babalik ako bukas, bulong ni Isabela. Kumislap ang bituin. Tila, nagpapaalam. Bumalik si Isabela sa kanyang kwarto. Kailangan niyang mapahinga para bukas. Naghihintay ang kadeteng tuturuan niya bago isara ang pinto. Huling tiningnan ni Isabela ang langit. Tapos na ang 10 taong paglalakbay. Ngayon isang bagong simula. Hindi isang ordinaryong guro. Hindi isang bayaning mundo. Isang piloto lamang na nagmamahal sa kalangitan. At sapat na iyon. Ngumiti si Isabela at pinatay ang ilaw. Bukas ng umaga lilipat siyang muli. Kasama ang kanyang kaibigan, ang kanyang pangarap, at isang bagong simula. Ito si Isabela Reyes. Isang kwentong walang hanggang posibilidad ng tao. Kung nagustuhan ninyo ang video ngayon, mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Nice naming pakinggan ang kwento ng bawat isa sa inyo. Salamat. Musika.